Matapang na Pangulong Bongbong Marcos ang humarap sa publiko kahapon kasabay ng proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pagbibida ni Pangulong Bongbong Marcos, malinis ang administration slate mula sa anumang bahid ng karahasan, korupsyon at kataksilan sa bayan. Ang buong detalye alamin sa ulat ni Tina Nolasco. Mabagsik na pinasaringan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga senatorial candidate ng oposisyon. Kasabay ito ng pagsisimula ng 90 days campaign period ng senatorial candidates at party list groups kung saan nag-ikot ang mga kandidato sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa talumpati ng Pangulo sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, tiniyak nito sa mga botante na lahat ng kanyang ine-endorso ay walang bahid ng dugo mula sa Duterte War on Drugs at hindi nagbulsa ng pondo ng taong bayan noong COVID-19 pandemic. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Matapang na siniguro rin nito na wala sa kanyang mga senatorial candidates ang sumusuporta sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Iginiit din ng Pangulo na wala sa kanyang mga pambato ang nasa likod ng operasyon ng Pogo at parang tupa pero bula ang propeta pala. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Umarangkada na rin sa pangangampanya ang mga kandidato na kaalyado ni dating Vice President Leni Robredo, kabilang sina senatorial candidate Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Sinimulan ng grupo ang kanilang kampanya sa pagdalo sa isang banal na misa sa Parish of Holy Sacrifice sa Quezon City. Present din sa campaign rally si Attorney Chel Jokno na first nominee ng Akbayan Party List. Sa talumpati ni Robredo, aminado itong marami pa silang dapat gawin para makamit ang tagumpay. Pero alam natin na hindi madali ang kinakaharap nating laban ngayon. Bumabangga sila sa malalaking pangalan, sa mas malalaking makinarya. Pero ang good news, may laban tayo. Sa Maynila at Mindanao naman, sinimulan ng grupong Makabayan ang proclamation rally ng kanilang 11 senatorial candidates na karamihan ay mula sa party list system. Dahil kulang nila sa pondo, iikot daw sila sa mga komunidad at magbabahay-bahay sa pangangampanya. Samantala, ilang senatorial candidate ng PDP Laban at kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte naman ang nagsimula na rin ng pangangampanya sa Pasig City. Kabilang sa mga ito si detained KOJC Pastor Apollo Kibuloy, Senator Bongo na nangampanya sa Davao City at Senator Rodal Bato de la Rosa na nagsimba sa Diocese of Cubao. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.